Ang pangalan niya ay Teban Galiano, kilala bilang ang rebeldeng antingero. Dati siyang sundalo, tapat at tahimik lang. Subalit isang gabi, matapos ang isang lihim na operasyon sa Samar, may nakita siyang hindi kayang ipaliwanag ng sensya. Nang makita nito ang isang matandang lalaki na wala ng ulirat, patay na pero muling nabuhay pa rin kahit tinadtad na ng bala. At ayon sa kwento, sa dibdib ng matandang yun ay nakalagay ang isang lumang kwintas na yari sa buto ng sanggol at ngipin ng sawa. 1985, sa liblib ng kabundukan ng Quezon. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahe ng ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. May isang bayan noon na hindi ginagalaw ng militar. Hindi rin inaabot ng tulisan. Pero hindi naman dahil sa takot, kundi dahil sa isang tao. At yun ay si Teban nga, nakilala bilang Kaginto o Commander Ginto. Sabi nila ay nabaliw daw si Teban sa bakbakan o sa isang engkwentro sa mga kalabang rebelde. Nung nasa serbisyo pa ito, simula noon nga ay nagbago na ang lahat kay Teban. Dahil pinili niya na iwan ang serbisyo at inilapit niya ang kanyang sarili sa mga albularyo, mangkukulam, ermitanyo o yung mga tinatawag nilang mga tagapangalaga ng sinaunang kaalaman o lihim na karunungan. Walang pinili si Teban, mapakaliwa man o kanan na tangan, sapagkat ang goal nito ay ang lumakas. Hindi ang maging mabuti o hindi rin maging masama, kundi gusto lang niyang maipaglaban ang kanyang mga prinsipyo at paniniwala. At para magawa yon, ay kailangan niyang maisagad ang kanyang kaalaman sa larangan na ito. Palihim siyang naglakbay sa Kalinga, sa Zambales, sa Antique, sa Samar, sa Cotabato, at sa iba pang lugar na may mga nalalaman siyang nagtatangan ng lihim na karunungan. Galing man sa dyablo o galing man sa dibino, wala siyang pake. Imagine niyo yon mga kabagis, halos libutin niya ang Pilipinas dahil sa pagka-obses niya sa kanyang nalaman. Ganon kaporsigido si Teban hanggang sa maabot niya ang isang matandang bulag sa Mindoro na tinatawag naman nila noong Lolong Kidlat, isang antingero ng lahing dumagat na itinuturing na huling bantay ng mga sagradong agimat ng Hilaga. Kaya naman bukod sa mga nalaman niya sa lahat ng lugar na napuntahan niya, ay dito niya natutunang gumamit ng anting-anting na hindi lang para sa proteksyon, kundi malakas din na sandata. May mga dasal daw na ibinigay sa kanya na sinasabing kayang tumawag sa mga espiritong mandirigma sa bundok. May langis pa na kapag ipinahid sa katawan ay nagiging parang bakal daw ang tigas ng iyong balat at laman. Siguro sa kabalyong langis na yon mga kabagis. At ang pinaka na intriga o nagkaroon siya ng interes si Teban ay ang isang itim na medalyon na bawal gamitin, maliban lang daw kung handa ka nang mawala ang kaluluwa mo. Pero ang kapalit naman nito ay lakas na hindi maipapares sa kahit na sinong ordinaryong tao o mga antingero o albularyo pa. Nakakapanindig balahibo, hindi ba? Kayo, gusto nyo bang gamitin yon kung sakaling totoong meron? Tuloy natin ang kwento. Dito ay nagbago ang paniniwala ni Teban at nagkaroon siya ng mga prinsipyo na halos taliwas na rin sa mga paniniwala ng ibang antingero. At hindi rin siya sang-ayon sa paniniwala ng matatanda na ang agimat ay dapat itago lamang at gamitin lang na pangdepensa. Dahil para sa mga nabuo niyang paniniwala, para sa kanya, ang anting-anting ay hindi lang panglaban, kundi pampasag din ito o pandurog ng mga mapang-abusong tao sa gobyerno, politiko at mga nilalampas sa dilim. Basta may kasalanan, wala siyang sasantuhin. Ganito ang naging produkto ng ugali niya dahil sa galing niya ito sa magkabilang panig. Naging sundalo na siya minsan at napunta na rin lang siya sa maling landas. Kaya siya ay itinakwil. Kaya siya ang naging rebelde. Yun din ang naging dahilan kaya nasabing nabaliw na siya.
Pero nang isang araw, dumating ang balita sa isang baryo sa Batangas na may isang madre at mga batang nawawala matapos pumunta sa isang lumang kumbento. At ang nakapagtataka dito, lahat ng mga sumubok na hanapin o lutasin ang misteryo nangyayari doon ay hindi na rin nakabalik. Nawawala rin sila. Ayon sa mga haka-haka o sabi ng matatanda, may nilalang sa ilalim ng simbahan. May isang alilang nilikha mula sa pinagsamang dugo ng pari at aswang. At nung umabot nga ang balitang yon kay Teban, na sa mga panahong ito ay tinatawag na nilang Kaginto, ay siya na mismo ang pumunta sa lugar upang subukan ang nilalang o patayin. Ganun kasi ang tingin na ni Teban sa kalaban noon. Parang paligsahan na lang sa kanya ang pagpatay sa mga ganong nilalang. Bigyan niyo ako ng iskis ng mapa para madali kong matukoy ang lugar. Hingi ng kahit iginuhit lang na mapa ni Kaginto sa nagsumbong sa kanya upang mapuntahan niya nga ang lugar. At nang makita niya ito, sige, bigyan niyo ako ng ilang araw at darating ako doon, sabi niya. Hanggang sa naghanda ito, hindi siya nangangamba, hindi rin siya nagpapaalam. Wala siyang pakialam kung ang kalaban man ay dyablo o tao. Basta may naapi o may ililigtas at maaabot niya yon, ay pupunta siya. At kung kailangan niyang maging demonyo para talunin ang malaking demonyo, handa siyang gawin iyon. Dahil siya ang tipo ng lalaki na hindi basta-basta mawawasak ang tibay ng loob. Nang dumating na nga si Teban sa sinasabing lugar, dala nito ang ilan sa kanyang mga gamit, ang pulseras ng silab, kwintas na pangil ng multo, at ang kanyang itak na pinainom ng langis na pinagbabaran ng pangil ng ulok. Sa mga hindi nakakaalam, isa yung dambuhalang ahas ng kadiliman na may pangil na itim at may puspos ng lason ng bangungot. At hawak nga ang patalim na yon ay pinasok na nga ni Kaginto ang kumbento nang wala nang sali-salita pa. Sa kalagitnaan ng gabi, tahimik, malamig, pero may nakasinding kandila na mag-isa lang sa isa ring altar doon na may imaheng may tatlo ang ulo, at sa katawan ng rebultong yon ay may mga nakaukit na letra sa panitikan ng Latin. Nagtatago ka pa? Sige, tignan natin kung matibay ang selyo mo. Bulong ni Kaginto sa isinumpang tagapangalaga. Sa liwanag ng gubat, sa kadiliman ng gabi, sa ngalan ng lupa at dugo, buksan ang pintuan ng impyerno. Pasumpang usal ni Kaginto. Nang masabi niya ang mga bagay na yon, ay bumulong-bulong pa siya hanggang sa biglang umuka ang flooring ng kumbento. Naghiwalay ang gitna ng sahig kasabay ng mga upuan na parang nakadikit sa sahig. Sa harapan mismo yon ng altar na parabang pagbubukas ng pintuan na lagusan pababa ng ilalim ng kumbento. Maalimuong, malansa na di mo maintindihan ang amoy mula sa baba nung nagbukas na sahig. Sa katunayan, kung mahina-hina ang sikmura mo, ay maduduwal kapag naamoy mo ito. Tahimik na seryosong pumasok si Kaginto dahil may hagdan naman doon, at ang iniisip lang niya ay kailangan niyang makita ang nilalang na nandoon dahil kumpirmado na sa pagbubukas pa lang ng sahig ay may kababalaghan na lihim nga ang kumbento. Kung hindi, ay hindi sana nagbukas ang lihim ng sahig. Apoy. Mga apoy na nasa gilid ng poste ang nakita niya. Yun yung nagsisilbing ilaw sa parang pasilyo. Kasi malaki pala at malawak yung silong ng kumbentong ito. Tahimik. Napakatahimik. Na tanging ang mga yabag lamang ni Kaginto ang maririnig mo. Pero habang nagmamasid si Kaginto ng kalmado,
biglang gumalaw ang mga silid na parang domino hanggang sa parang naging puzzle na o palaisipan na umaayos sa sariling pagkilos ang mga silid. Parang may buhay ang lugar na iyon at maski ang inaapakang sahig ni Kaginto ay biglang bumaba, tapos ay parang dumulas ito ng papakaliwa hanggang sa tumigil na ito sa isang silid. At kalmado pa rin naman noon si Kaginto. Kaso nagtataka lang siya dahil nakita niyang muli ang altar na may imahe o ribulto ng figurang may 3 ulo. Nandun yun sa isang sulok ng pader nung tumigil sa paggalawang sahig na kinatatayuan niya. Magpakita ka na. Hindi mo ako matatakot sa mga ilusyon lang na ginagawa mo. At sa ayaw mo't hindi, lalabas ka para harapin ako. Wika niya kasabay ng pagdakot ng bagay sa nakasabit na sisidlan sa bewang nito. At nang isinaboy niya ito sa sahig, sa ilang segundo lang ay nakarinig siya ng parang huni ng pagdurusa. Nung nawala yon, kasabay nito ang pagbukas ng isang dingding mula sa likuran ng altar na meron ng ribulto ng dyablo. Parang isa palang lihim na pintuan ang likuran ng altar hanggang sa lumabas dito ang isang lalaki, kalbo, na nakasuot ng sutana. Alam niyo yung kasuotan ng pare? Ganon, pero kulay itim at walang abito. Payat na lalaki na parang kalansay na lubog ang panga. Kulang na lang ay maging bungo na ito. Ngunit ang mukha niya ay puti na parang lapida na may lamat. May itim na krus sa noo, baliktad at nakabaon. At ang dila ay mahaba na parang ahas. At ang mga kuko ay tila bakal na maiitim. Anila, noong 1799 kasi, sa isang lalawigan dito sa Pilipinas, ay may isang paring Kastila na kilala sa pangalang Padre Salvatore del Santissimo. Isa siyang exorcist na sinaniban daw ng pagnanasa sa kapangyarihan, at ang kanyang lihim ay ang kwarto sa isang kumbento. Nag-eksperimento daw ito sa mga katawan ng mga bata at ginawa ng ritual. Ngunit sa kanyang huling ritual ng eksorsismo na hindi otorisado ng simbahan, nakuha niya kasi noon ng isang aswang na babae at siya ay pumalpak sa ginagawa niya. At sa pagkakataong iyon, sa halip na labanan niya ang mga pangyayari, nagsanib na lang ang kanilang dugo sa pamamagitan ng isang kasal ng kamatayan. Isang ritual na lumalabag sa batas ng langit. Bago pumunta dito si Kaginto ay nasa liksik na niya ang mga impormasyong ito. Kaya nga kalmado lang siya. Ikaw pala. Ngayon nakita ko ng pagmumukha mo. Ang sinasabi nilang isinumpang pare, ang obispo ng dilim. Salita ni Kaginto, sabay handa ng kanyang patalim. Ngunit parang kalmado lang naman ang isinumpang pare at nagsalta pa ito ng In nomine Teblarum, ente potentiam, atiquam, non lumen, sed flammam purgationes, Kaginto, felius perditiones, este cum me, et regnabes, ni nocte eterna. Ito yung meaning nung sinasabi niya. Sa ngalan ng kadiliman, nakikita ko sa iyo ang sinaunang kapangyarihan. Hindi liwanag, kundi apoy ng paglilinis. Kaginto, anak ng kapahamakan, sumama ka sa akin at maghahari ka ng walang hanggang gabi. Naiintindihan naman niyo ni Kaginto na parang inaaya nga siya nito na sumape sa kanya. Ngunit, salamat na lang, salita niya. Sabay hakbang nito ng pag-atake sa isinumpang padre. Pero nakailag nun ng walang kahirap-hirap ang padre sa pagtaga nito. Pero nang sumalida siya ng hakbang at buwelo ng papakaliwa. Dahil sa bandang yun umilag yung pare, sa bilis ng galaw ni Kaginto ay napaangat nun ng braso nung pare na siyang pinangsangga niya sa itak ni Kaginto. Dahilan ng naputol ang kamay doon. Amusok ito na parang may asido ang itak ni Kaginto. Hiyaw nung isinumpang pare kasabay ng baon ng itak mula sa baba malapit sa leeg.
tumagos yun sa ulo ng lalang. Parang inuppercut ni Kaginto ng itak ang lalamunan noon sa kanyang pag-unday, kasabay ng bumagsak sa sahig ang pare sa paghugot ni Kaginto ng kanyang patalim. At unti-unti nung nagkaroon ng butas-butas ang katawan noon, pati yung muka na parang mabilis na naaagnas, hanggang sa mga ang butas na yon ay sumingaw ng itim na usok. At habang ito ay nagaganap, biglang napukaw ang mga pader sa silid na kinalalagyan ni Kaginto, na para bang naglaho ito na isa lamang ilusyon. At doon ay tumambad na ang mga bungo ng tao na nakakalat sa sahig na lupa. Ang katarungan ay naipatupad na. Uwi ka lang naman noon ni Kaginto, sunod ng paglalakad niya papalabas na sa silong ng kumbento. Ngayon ay nakita na natin kung gaano kabagsik ang bida ng ating kwento, ang rebelding antingero. At lumipas nga ang mga buwan. Matapos ang misyon ni Kaginto sa Batangas, ay naispatan naman siya sa isang lugar sa Samar. Dahil sa lugar daw na ito ay may isang pamilya o isang apelyido na ang hanap buhay ay pambabarang. Marami na raw napapatay ang pamilyang yon at ipinagmamalaki pa nila na yon ang hanap buhay nila sa kanilang baryo. Sa katunayan nga ay may mga dumadayo pa raw dito na mga mayayamang tao upang ipabarang ang mga taong nakakalaban nila na kanila ring mga kamag-anak pa. Ibig sabihin, yung buong compound na yon ay mamamatay tao, pero sa paraan nga lang na hindi pinapaniwalaan ng karamihan o hindi rin kayang ipaliwanag ng sensya. Nang dumating sa baryo na yon ang isang lalaking nakakariton. Nakasuot ito ng pambukid at nakasombrero ng nilagang anaw. Hoy! Mama! Parang hindi ka taga rito Saan ang punta mo? Si tanong lalaki na may kasamang nagiinuman sa gilid ng kalsada. Pero hindi umimik yung nakakariton at bumaba pa nga ito. Nasa bandang harapan kasi ito ng kariton. Hoy! Ang bastos mo Ba't di ka sumasagot? Nang sumagot naman ito, sabay tingin ng direkta ng maangas sa nagtatanong. At nagtanong ng, paumanin, Ginoo. Pero eto ba ang lugar ng apelyidong Silumbayan? Aba, hindi mo ba ako sinasagot Nagtatanong ka na? Bakit? Sino ka ba, ha? Ako si Teban Galliano. Uwi ka niya, sabay mabilis na bunot nito ng isang 45 baril at tutok sa baba ng mayabang na manginginom. Biglang nabahag naman ng buntot yung mga kainuman nito at tuluyan ng tumakbo ang mga yon at iniwan nila yung lalaki. Kaya naman, Baba, wag ko, may anak ko ako, may sawa, may pamilya ako. Hindi yan ang tinatanong ko. Oo, Diyan ho, ang bayan ng mga Silumbayan. Turo ng lalaki, sabay ng putok ni Teban, malapit lang sa tenga nito. Parang ginulat lang niya yung lalaki. At sabi niya ng, lumayas ka na sa harapan ko. Dahil ang susunod na putok ko ay sa katawan mo na. Pag nakita pa kita, uwi ka nun. Takbo naman ng lalaki. Matapos yun, agad na sinukbit ni Teban ang kanyang 45. Kasabay noon ang paghugot niya sa mga ilalim ng dayami na nakasakay nga sa kariton niya ng Armalite at pinasok nito ng walang sabi-sabi ang 3 bahay ng nasabing compound ng mga Silumbayan. Umalingaw-ngaw na lang sa buong baryo ang mga putok ng baril. Hapon naganap yun dahil pinatay ni Teban o ni Kaginto ang buong pamilya ng mambabarang. Pagkatapos nun ay
wala nang nakakaalam kung paanong nawala na rin lang sa baryong yun si Kaginto, dahil ang tanging naiwan na lang matapos ang insidente ay ang kalabaw at yung kariton na may dayami. Parang multo na dumaan lang si Teban sa baryo at tanging kwento na lang ng mga nag-iinuman ang naging basihan nila sa itsura ng taong ito, kaya hindi mo rin siya mahuhuli. Sa katunayan nga, dahil sa mga balita ng ilang mayor at matataas pa na opisyal ng gobyerno o mga kurakot ng iba't iba ring bayan ang namatay noon sa bandang Visayas at Luzon, at iisa ang sinasabi nila sa kanilang pagsasalaysay o paglalarawan sa taong pumapatay. May balbas na medyo pahaba ang muka, kayumanggi ang kulay ng balat, medyo may katangkaran din, at meron itong hiwa ng peklat malapit sa bibig, at yung buhok niya ay paarkong 7. Alam niyo yung mga hairstyle noon na makapal pero pa 7 hanggang pababa sa likod ng batok, ganon, kaya tinawag na 7. Sa impormasyong yon ay napagtanto nga ng mga tao na iisa lang ang pumapatay sa mga politiko o sa mga taong may kinalaman sa masasamang gawain, normal man o kahit yung mga gumagamit ng lihim na karunungan para sa kasamaan. At yun ay si Teban Galliano, na nakilala ng iilang tao sa Visayas noon sa alias naman na Bantay Libutan, na ang kahulugan ay multong nag-iikot sa buong kapatadan at kabundukan para manghuli. Dumaan ang taon noon na walang nakakaalam o nakakahanap kung ano ang tunay na tirahan ni Teban. Pero ang totoo, wala naman talaga siyang tunay na tirahan. Kasi nga, kung saan siya may misyon ay lilitaw na lang ito bigla. At ang matindi nito, kumikilos siyang mag-isa at nagdidesisyon lang ng mag-isa. At kada lalabas siya ay tiyak na may uusigin ito, tao man o lalang ng dilim. Yun daw ang naging kwento ng kaibigan nito mula sa Cavite, isa ring manggagamot nung araw, na ang pangalan naman dito sa kwento ay Mang Satur. Ito yung mga bandang katanyagan na ni Teban sa underground world, kumbaga noon, nung nag-usap sila ng pagbisita sa kanya ni Teban. Teban, kaibigan, hindi ka na ba mapipigilan sa mga adhikain mo? Ni hindi ka na rin nakapag-asawa pa dahil dyan. Ayaw mo bang mabuhay ng simple? Pag-aalalang kausap no ni Mang Satur kay Teban. Ha? Alam mo kaibigan, sabihin na ng iba na ako'y baliw, sira ulo, o may saltik ang ulo. Pero tanging ang mga prinsipyo ko na lamang at paniniwala ang bumubuhay sa akin. Dahil naniniwala ko na kahit maliit man ang maging epekto nito sa lipunan na ating ginagalawan, hanggang sa araw na mamatay ako, kahit man lang sa ganon, ay nasabi ko sa aking sarili na nagawa ko ang parte ko bilang isang tao sa pagbibigay ng munting katarungan para sa mga taong niloloko ng gobyerno at ginagawan ng masama ng mga lalang ng dilim, sa mga taong walang salapi at kapangyarihan na hindi makalaban sa espiritual man o sa aktwal na mundong ating ginagalawan. Pero Teban, may ginawa naman tayong mga tao na sistema para usigin ang mga nagkakasala. Hindi mo naman dapat inilalagay sa kamay mo ang batas, tugon ni Mang Satur. Oo, may ginawa nga tayong mga tao, Satur, kaibigan. Pero ang sistemang ito ay bulok. Ginawa ang batas para sa mga taong may salapi lamang. At ang sinasabi nila sa mga tao o sa mga ordinaryong tao ay isang ilusyon lamang ng proteksyon, tulad ng espiritual na mundo na puno ng sikreto. Dahil isipin mong mabuti, kaibigan, sa batas, kapag ikaw ang inapi, ay hindi ka pwedeng pumatay ng tao. Kaya ang mangyayari, ang magiging sandalan mo rin lang ay ang bulok na sistema o batas. Hindi ba? Pero bago mo makamit ang katarungan sa sinasabi nating batas, ay kailangan mo ng legalidad na proseso. At paano mo magagawa yon? Kailangan mo ng kwarta para sa abogado, para sa proseso na tinatawag nila. Pero paano kung ikaw ay isang dukha at ang nakalaban mo ay may kwarta? Sa tingin mo, magiging pantay pa ba ang timbangan ng batas? Dahil
Alam mo ang sagot doon, kaibigan. Hindi. Dahil kung halimbawa sa tour, may dalaga ka. Kunwari ay ang anak mong dalaga ay hinalay ng kung sinong demonyong lalaki. Ano ang mangyayari sa taong yon? Sa totoo lang, pag nangyari sa anak ko yon, siguro kulang pa yung gagawin kong pagpatay sa taong yon. Yan ang sinasabi ko, kaibigan. Pero hindi mo basta-basta magagawa yon. Dahil may batas. Kapag pinatay mo ang humalay sa anak mo, ay baka ikaw pa ang makulong, hindi ba? Lalong-lalo na kung may salapi o kwarta ang may gawa noon. At ang masaklap noon, kaibigan, kung hindi mo man siya mapatay, gustuin mo man siyang ipakulong, ay baka mailigtas pa siya ng kanyang kwarta sa korte. At ikaw naman na ama ay walang magawa dahil sa wala kang kwarta. At ang sunod na mangyayari doon ay aaregluhin ka na lang sa pagbabayad ng nangyari ng danyo sa anak mo. Pero panghabang buhay nang dadalhin ng anak mo ang trumang nangyari sa kanya na hindi mo man lang nabigyan ng katarungan. Yun ang batas na meron tayo sa pinakamababaw nitong anyo. Kaya isa itong sistemang bulok na tanging ang mga nasa taas lamang ang nakikinabang. Ganon din sa lakas at kapangyarihan pagdating sa lihim na aral o kahit ano pa. Ang mahihina ay sumusunod sa malalakas at nagiging alipin lang ng iba. At ako sa tour, sa konting paraan na ginagawa ko, ay ginagawa kong parehas ang maling timbangan na yon. Hindi na nakapagsalita pa si Mang Satur sa mga ilang rason at prinsipyong ipinaglalaban nga ni Teban Galliano. Pagkatapos naman ng gabing pagbisita na yon ni Teban, ay nagising na rin lang si Mang Satur na wala na si Teban sa bahay nito. Pero nagdaan lang ang ilang linggo. Matapos ang pagkikita na yon ng magkaibigan, ay dumating ang balita kay Mang Satur na inakyat daw ni Teban ang isang bundok sa Mindoro kung saan nagtatago ang isang lakan ng mga aswang. At eto nga ang mga naging kaganapan doon. Nang maabot ni Teban ang paanan ng bundok, ay inumpisa na nitong umakyat. Depende kasi sa rota mo at kung saan mo gustong pumunta. Ay mga nasa 3 hanggang 4 na araw ang round trip dito. Depende pa yon sa kung mabagal o mabilis ka sa pag-akyat. Matarik at maputik ang daan. Makapal ang kagubatan. Minsan ay kailangan mong magtabas-tabas ng mga sanga o mga malalaking dahon o damo na tumutubo lamang sa lugar. Madalas ay may mga ilog pa na tatawirin at mga talahib na mas mataas pa sa tao. Bigla-bigla ring nagbabago ang panahon doon, kaya't pwedeng umulan na lang ng basta-basta kahit maaraw nung umalis ka pa. Bukod doon ay tampulan nga din ito ng mga kwentong kababalaghan. Pero hindi naman indayo ni Teban o ni Kaginto. At sa unang gabi nga nun ni Teban, dala ang kanyang mga gamit, ay inabot na siya ng ulan sa kagubatan. Sumilong siya noon sa isang malaking puno at nag-improvise na lang siya ng masisilungan. Nagpatpat siya noon ng mga sanga at dahon ng anahaw para makabuo ng konting masisilungan. Hindi naman kasi naging problema kahit kailan ang pag-akyat ng bundok ni Teban dahil sanay na itong manirahan sa mga ganoong lugar. Kaya niyang mag-adapt kumbaga kahit anong magiging sitwasyon pa doon o ang magiging klema. At ang nagiging pahirapan lang sa kanya ay ang paghahanap nito sa hinahanting niyang nilalang. Nang sa kanyang pagsilong doon sa ginawa niyang barong-barong, nakaupo siya nang bigla siyang naalarma nang naramdaman niyang may mga paparating na nilalang. Ano ito? Engkanto. Bulong pa niya sa kanyang sarili sa pagtayo nito. Hinawakan niya noon ang puluhan ng kanyang itak. Nag-abang si Teban kasi hindi naman siya natatakot sa mga ganong nilalang. Nakakausap pa nga niya ang mga ganito. Nang maya-maya pa nga, nang matanaw nito ang parang isang hukbo ng mga engkanto. Ano? Hindi na kapagtataka, mga lunay.
Anong nais nyo? Wika ni Teban. Lunay, sabi nila ang mga lalang na ito o mga engkanto na to ay lumalabas lang sa mga kabundukan pag umuulan. Sinasabing lahat sila ay magkakamuka. Maputla ang balat na parang may putek. Mahahaba ang kanilang mga buhok na kumakapit sa muka. At ang mga mata ay kulay abong walang balintataw. Nakayuko palagi ang ulo nila. Pero kapag tumingin, makikita mong gumagalaw-galaw ang kanilang mga mata sa hindi natural na paraan. Parang umiinog ito sa loob ng bungo. At kagaya nga ng nasabi, grupo sila kung lumabas. Palaging kumikilos ng magkakasabay. Parang isang katawan na may iisang isipan. Hindi sila tumatakbo, pero nakakarating agad sila sa kanilang target sa pamamagitan ng paglilipat-lipat sa anino ng mga puno. Anila, hindi naman masyadong mapanganib ang mga engkantong to para sa mga mortal. Yun nga lang, kapag natitigan mo sila sa mata ng mga ilang segundo, ay kayang magdulot ng deliryo o pagkalito sa iyong isip. Kaya nawawala na lang sa landas ang mga naaakit nila sa kabundukan. At hindi ka pwedeng dumikit sa mga ito dahil kapag natabunan ka ng parang putik sa kanilang katawan, nawawala ang kulay ng balat mo at magiging kulay putik na rin hanggang sa maglaho ka na parang natunaw sa ulan. Ngunit pag nawala naman na ang ulan, tsaka ka na rin lang lilitaw na ang iyong isipan ay parang nanggaling sa isang panaginip. Pero sa kaso ni Teban, dahil nga sa maraming kaalaman ito sa kabundukan, hindi lang niya hinintay ang mga yon, kundi sinalubong niya pa. At ang ginawa niya, pinaluhod niya ang mga ito sa kanyang harapan sa pamamagitan ng kanyang mga pinagsanib-sanib na kaalaman na mga pamparusa sa ganoong nilalang. Ano? Malapit nang mawala ang ulan. At kapag hindi nyo pa sinabi sa akin kung nasaan ang lakan na aswang, permanente na kayong mawawala sa kabundukan na to kasama ng ulan hanggat di ko tinatanggal ang parusang yan sa inyo. Wika niya. Ginawa pala niya yun para paaminin ng mga to sa kung nasaan ang hinahanap niya. Hanggang sa biglang humangin no ng malakas kasama ang ulan. At bigla na lamang nawalan ng ulirat si Teban. At sa kailaliman ng kagubatan pagkatapos ng ulan. Anong nangyari? Nandito na ba ako? Salita ni Teban. Dahil sa pagmulat nito ng kanyang mga mata, ay nakahiga siya noon sa basang lupa. Bumangon siya. Pero yung klema at panahon ay parang dapit hapon naman na ulit. Nang biglang naalala niya sa kanyang isipan na nung bago siya mawalan ng ulirat, ay bumulong ang mga engkantong lunay na dadalhin na nga siya sa lugar ng lakan na aswang. At sa naging kasunduan nga nila ay pinalaya niya rin ang mga yon. Bumangon noon si Teban at nagmasid sa paligid. Ngunit parang nag-iba na ang posisyon ng mga puno. Parang nasa ibang bahagi na siya ng bundok hanggang sa paghawi niya ng matataas na halaman sa kanyang paglalakad. Sa kanyang paglalakad-lakad sa paligid ay nakita nito ang isang malinis na parte ng kagubatan. May ilog at may mga bahay dito na gawa sa mga kahoy at kugon lamang. At ang mga bahay na yon ay nakahanging sa mga gilid-gilid ng ilog at makikita mong may mga kahoy na nagdudugtong sa mga bahay na siyang nagsisilbing tulay naman sa mga kabahayan dito. Pero hindi naman ganoon karami ang bahay. Yung tipong parang isang malaking compound lang ito. Pero hindi nasisikatan ng araw ang lugar na ito dahil sa napakatatayog at mayayabong na dahon ng puno. Nang lumantad na si Teban sa lugar dahil wala nga siyang pake kung makita pa siya. May isang bata ang sumalubong sa kanya. Manong, kayo po yung hinihintay ni Amang? Wika nung bata na parang kilala siya nito. Sumunod po kayo sa akin. Sabay takbo nito at nagpalipat-lipat ito sa mga kahoy na tulay na parang wala lang.
hanggang sa umabot ito sa isang bahay at doon na siya tumigil. Tapos ay kumaway kay Teban na parang nagsasabing doon ang bahay nung sinasabi nitong amang. Naglakad naman noon ng kalmado si Teban sa mga kahoy na tulay sa ilog hanggang sa umabot na siya sa harap ng bahay. Nakabukas yung pinto nun at pagdungaw niya sa loob ng bahay, nakita niya ang isang bagitong lalaki na walang damit pang itaas at may hikaw ito na papabilog na malalaki. Payat na parang pangkaraniwan lang naman ang katawan nun. Pero may mga batok o tato na parang mga sinaunang letra at nakapikit lang ito. Hindi iminumulat ang kanyang mga mata. Nang nagsalita na si Teban ng, Ikaw ba si Lakan Itom? Ang lakan ng mga aswang? Tumayo naman noon yung bagito at sabi niya ng, Ako nga Teban Galyano o Commander Ginto at alam kong nandito ka para patayin ako. Kung ganon, wala na dapat akong aksayang laway pa. Salita naman ni Teban sabay hugot ng kanyang itak at doon ay umalis na rin yung bata. Huwag kang apurado Teban, dahil kahit ano pa man ang mangyayari ngayong araw na to ay alam kong mapapatay mo ko. Pero dito na rin magwawakas ang iyong alamat. At sino ka para sabihin yan? Yung mapapatay kita, yun ang totoo. Pero kung yung dito ay magwawakas na ang alamat ko, yun ang hindi totoo. Totoo nga ang sinasabi nila. Isang arogante at mapagmataas na tao sa iyong sarili. Yun ka. Sa tingin mo ba, bakit pa kita hinayaan na makapasok dito na walang sumasalubong na kauri ko? Yun ang tanong na dapat mong sagutin bago kita patayin. Oo nga Teban, dahil isa akong bulag at eto ang nagbigay sa akin ng espesyal na kakayahan bilang lakan. Malayo ka pa lang Teban, ay naririnig ko na ang tibok ng iyong puso at ang mga mithiin mo na nakikita ko sa mga pangitain. Kaya't alam ko nang mangyayari ang pagkikita nating ito at uulitin ko. Mapapatay mo nga ako, pero dito na rin magwawakas ang buhay mo sa labas. Tama lang satsat, bigkas ni Teban. Kasabay ng pagpasok niya sa kubo upang patayin ang lakan, ngunit sa pagwasiwas nito ng kanyang itak, biglang tumalon papaatras ang lakan sa pag-ilag nito. Nabutas ang dingding na kugon, lumabas doon ng lakan. Pero tinalon naman yun ni Teban at nalaglag sila sa tubig. Pero hanggang dibdib lang naman pala ang lalim ng tubig na yon. Kaya agad naman na naiahon ni Teban ang sarili nito doon at doon ay hawak ang kanyang itak ay hinanap niya ang lakan. Ngunit sa mga ilang segundo ay wala siyang makita hanggang sa biglang may humila sa baba ng tubig kay Teban. Pero habang nararamdaman naman ni Teban kung nasaan ang kalaban, ay umunday siya ng pagsaksak sa ilalim ng tubig sa nilalang hanggang sa bumitaw ito at sa ilang saglit ay nakalungaw na ulit si Teban. Ngunit biglang lumabas naman sa harapan niya ang isang malaking ahas na kulay itim. Agad siyang sasagpangin nito. Pero sinalubong naman yun ni Teban ng pagwasiwas ng taga ng kanyang itak. Tumama yun sa ulo ng ahas. At pag-atras nito ay umangil. Pero agad na bumuelo iyon ng pagsagpang kay Teban. Hindi kumilos nun si Teban at inabangan niya iyon nang masagpang nga siya sa kanyang balikat. Muli silang lumublob sa tubig habang nakakagat ang ahas na itim sa balikat niya, at ang ginawa naman ni Teban habang nakakapit sa balikat nito ang ahas, kinapitan niya rin ito. Parang linak niya ito sa kanyang paa at isang braso. Sabay unday nito ng sunod-sunod na pagsaksak sa leeg ng malaking ahas.
Hindi niya tinigilan iyon hanggat gumagalaw, hanggang sa biglang kumalma ang ibabaw ng tubig. Pero kasabay na noon ang paghalo ng dugo sa tubig, hanggang sa mapapansin mo pang gumagalaw yung ahas na lumalangoy papunta sa gilid ng ilog. Ngunit mabagal na yon, hanggang sa mga ilang segundo lang ay lumungaw na rin sa ilog si Teban at umakyat ito sa lupa. Hingal pa nito nang, "Patayin mo na ako. Patayin mo na ako." Uwi ka naman ng Lakan na nasa ibabaw na rin ng lupa sa gilid ng ilog, kung saan lumungaw din kanina yung ahas. Ibig sabihin ay siya rin yung ahas na yon. At nang makita yon ni Teban, marami nang nawawalang dugo sa Lakan dahil tad-tad ng saksak ito sa katawan. Pero malakas pa rin ang naturalesa niya, hanggang sa, "Hindi mo na kailangang sabihin yan," tugon ni Teban. Sabay saksak nito sa lalamunan ng Lakan ng kanyang itak. Pero kahit napatay na ni Teban ang Lakan noon, ay hindi naman siya ginalaw o kinalaban pa ng mga taga doon, sapagkat sabi ng isang taga doon ay nakagat na rin lang siya nung Lakan, at ang birtud ng laway nung ahas na Lakan ay ang siyang papatay at magpapahirap kay Teban. Walang anting-anting daw o gamot o ritual pa ang makakalunas dito. Pero sabi lang ni Teban noon na may solusyon ang lahat. Sabay alis na nito sa lugar. Pero mula noon ay naging kwento na lamang siya, at ang huling balita ni Mang Satur, yung kaibigan niya sa Cavite, na para daw mailigtas ang sarili ni Teban o kaginto mula sa sumpang laway, ay ginamit nito ang itim na medalyon na bigay sa kanya ng mga dumagat. Kung naalala nyo sa umpisa ng kwento, yung itim na medalyon at yung epekto nito, yun. Pero walang klarong balita kung buhay pa siya o patay na nung mga panahong yon. Wala namang kasing nakitang bangkay nito. At maaaring sa huling misyon niya na yon ay naisip na niya ang mamuhay ng normal pero patago, dahil nga sa dami rin ng atraso niya. Pero maaari ring patay na rin siya. Kaya naging isang alamat na lamang sa iilan ang kwento ng Rebeldeng Antingero.